Ano bang naramdaman mo ko to kanina nung din-drive nyo? Pagka mabilis yung takbo sir, gumagano. Pagka ano? Pagka mabilis na ito. Oo, parang ginangyayari. Ano na siya, Ganon. Sige, sige. 60 na eh. Chinek na ba natin ng ano nito, mga molde nito? Hindi natin na-check. Sige, bilisan mo! Sige! Ingay! Grabe. Ito po yung ano yung Ford Ranger ni Major. Ayan tignan nyo. Parang may nagsasangag doon sa differential. Nung tinetest drive nila, ang pakiramdam nila, gumegewang-gewang yung yung body dito sa likod. Umiingay na ganyan yung ano. Ha? Na ganyan ang body. Mga ganyan? Kasama ka ba sa nag-test drive kanina? Paano? Dito pag makita. Ay, dito gumigewang. Ganyan. O sige nga, Tony. Nakalapat yung isang gulong. Sige! Grabe. So sana mapanood ni Major itong major problem ng kanyang sasakyan. No? Tapos na ako sa engine mo. Nalinis na lahat. Okay na yung engine mo. Yung transmission, so far, tinest drive kanina, medyo okay naman siya. Ayaw muna nating magbigay ng problema sa transmission para ma-relax-relax si Major. Pero ito yung malaking problema natin. Kasi nga, pag tumatakbo ng mabilis, nagpokontrahan, parang may sinasangag na bala doon sa loob ng differential mo. Yung dami. Napakaingay talaga. So yun ngayon, yung hahanapin naman natin, dito naman sa differential. So balik to sa ICU, itong Ranger na to, at bubuksan naman natin ang iyong differential. Parehas ba, Al? Yan, tingnan nga natin. Yan. Tingnan natin to. Okay. Ay, mga kapatid, tumagas itong rack and pinion, itong Toyota Fortuner 2017 model. So, ibig sabihin, kung 2017 model, pa 9 years pa lang to. Bumigay na yung rack and pinion. Sabi ko nga po, hindi ako nagre-repair ng rack and pinion dahil nga napakamahal din naman ng repair kit niyan. At hindi ako sigurado kung mape-perfect natin yung trabaho. Kaya mas okay talaga sa akin yung magpalit na lamang ng brand new. So, pakialis mo nga yung plastical. Ito po ay kay Doc. Doon sa kaibigan natin, doktor, di ko nasasabihin ng pangalan. Siya ngayon ay nasa ibang bansa. At mayroon silang General Assembly. Ayan, lumuhod na ako dito. Tignan mo, parehas. Kailangan bago natin to dumihan, ay makita muna natin kung parehas na parehas yan. Ayan. So dito, pag bago ang rack and pinion, bago din yung rack end. Ayan. Tigas, oh. Ito, wala na. Gulay na rin pala to eh. Gulay na rin. Ito rin. Wala na. So palit tayo ng bagong rack and pinion. No? Ito naman ay, saan ba made to? Made in Japan. Bah, ayos Ayan, RX-5 Japan. Made in Japan. Okay, ikakabit natin dito sa Toyota Fortuner. Ang dami na rin pinalitan kasi mukhang ngayon lang to napagbuhusan ng pansin ni Doc. Pati yung kanyang suspension arm. Bago na rin po ito. Ito, tingnan nyo mga kapatid. Bago rin ang kanyang upper suspension arm. Ayan. Tapos nag-cleaning na rin po tayo dito ng kanyang EGR saka intake manifold. Habang yung may-ari po nito ay nasa ibang bansa para sa kanilang assembly. So yun mga kapatid, bago, masigurado, mas safe dahil pag ang pinag-usapan, manibela, dapat palaging nandun tayo sa safety at mailigtas ang ating buhay sa ating pagmamaneho. Okay mga kapatid, itong Honda Accord po na to, binasag ko talaga yung salamin. Kasi may lamat na siya, na-vlog ko dati to, yung pina-servicean ko rito, may lamat yung salamin. No? Kaso, kailangan ko na siyang basagin kasi tumutulo po kasi dito, mayroong damage. Itong itong bubong niya, yung kinakabitan mismo nung windshield na yon sa ilalim. Kaya pag umuulan or nagkakarwas, pumapasok dito sa loob yung tubig. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng i-body repair to, nagagamitan ko ng acetylene. Ang ginawa ko po dito ay nilagyan na lamang natin ng fiber.
Pero yung loob niyan, nilinis muna natin, nag-rust convert po tayo, rust converter. Ginamitan natin ng turco, saka natin nilagyan ngayon ng fiber. Siyempre, pinrimeran muna yon. Maayos na ito. Mayroon kasing pumunta rito nung nakaraan at nagyabang sila na mura lang daw po ang pakabit ng salamin. Itong grupo na to, Rizal Rizal Autoglass, sir. Rizal Autoglass. So talagang taga Rizal kayo. Yes, sir. So, Kainta saan- Rizal po. Kainta Rizal. Aba, Yes, sir. magkapit-bahay lang pala tayo. Yes, sir. So pag merong mga customers si Autorans na merong ganyang problema, pupuntahan nyo kaagad Yes, dito. sir. Ano po talaga ng Rizal Autoglass na kami po yung pumupunta sa customer. Ayun. So mabilis pa kayo sa alas 4 ha? Yes, sir. Okay. So ano ngayon yung una mong gagawin? Bali, SOP sir namin po sakali, sir. Ipipit muna po namin dun sa frame para po mas makasigurado tayo dun sa salamin. Okay. Kasi pag nalagyan ng, Ng adhesive resina, sir, yan, hindi mo mahirap na na matatanggal. Okay. Saan galing yung salamin na yan? Imported ba yan Yes, sir. o Import dito din lang? po. Import Ha? din po, sir. Imported? Yes, sir. Aba, okay ha. Okay. So ayan. Iminamount na. Yes, sir. Atin testing, test mount. Okay na, sir. Yung windshield. Fitted naman po. Bago po natin ilapat yung salamin, sir, i-cleaning po natin muna. Lahat po, pati yung Oo. dashboard. O sige, sige. Kanina, ang wino-worry ko, paano ko ilalagay yung rear view mirror. So dito po mga kapatid, kung may problema kayo sa mga windshield nyo, may tumutulo, may tumatagas, may naglilik, or meron din kayong problema dito sa bubong, no, nagkaroon ng kalawang, para hindi mabigat yung trabaho, ang gagawin natin ay katulad nung ginawa po dito sa Honda Accord. Bibidyohan namin yung pagkakabit nito para kung halimbawa gusto nyong magpa-install dito sa Autorans ng windshield nyo, sabi nitong mga taga Rizal Auto Glass, no, ay mabilis pa raw po sila sa alas 4. Kailangan matanggal lahat yung mga luma pang ano. Ano bang ginamit diyan? Polyurethane ba yan? Oo. Hindi pwede yung mga ordinaryong silicone lang. Polyurethane talaga. Oo. Patay. Sabi ni Sir Lito, mayroong crack dito. Ito yung mga dugtungan, ano? Yes, sir. Oo. Focus din po kasi, sir, ng ano yan, ng Oo. leakage salamin. So sabi niya, lalagyan na rin ng sealant to. Ayun, ang maganda doon. Hindi basta... Pagka-cover po, sir, ng ano, ng upper ano po, Oo. railings niya. So hindi na magkakaroon ng tulo yan, ano? Yun ang maganda. Nagsisil na kayo, ano? O, kaya matatakpan din yung fiber na nilagay natin. Talaga matibay. At saka yung kalawang naman doon, pinatay na natin yun, no? Gumamit tayo ng rust converter, kaya kung hindi naman yan papasukin talaga ng tubig, hindi na yun kakalawangin. Hindi yan ordinaryong silicone, polyurethane, no? Hindi pala pwede yung bilog, no? Kasi kakaunti yun. Yan na, yan na, yan na. Lapit na. Yan na. Yung molding. Wala, papatong na lang. Patong na lang. Ano yun? Ayun dati? Ayun, malinis. Maganda yung pagkakagawa nila. Rizal Autoglass sa may Kainta. No? Anong subdivision ngayon? DM5, sir. GM5? DM5. DM5. O yun, pagka gusto nyo pumunta, mga taga Kainta, taga Rizal, no? Nandyan lang sa Kainta, DM5. Nandoon yung lugar nila. Pwede na ipagtanong siguro sa gwardiya doon. O, pero kung gusto nyo naman, dalhin nyo rito sa Autorans. Kung merong body repair pang gagawin, ayan, dalhin nyo po dito. Ito kasi, mga kapatid, ulanin at arawin doon sa garahe ng may-ari. Wala siyang bubong. Tapos natapatan pa nung tubig ulan na tumutulo doon sa yero nila, itong portion na to. Kaya nagkaganyan po ang kulay niyan. Ngayon, tinry ko na lagyan itong fantastic ceramic coating na nabibili sa online. Yung po kasing Honda Accord ko, ganito rin ang ginawa ko. Tapos pinabapping ko lang. Yung pinaka top coat po na yan, yung ceramic. Kaya naman po siyang mabap. Ang ganda po ng kinalabasan. So ngayon, itatry ko to kasi wala naman damage yung hood, yung pintura niya. Itatry ko ngayon lagyan nitong ceramic coating na ito. So ito, nakapag-apply na ako ng first coating dito. Patitiyuin ko lang yan. Tapos ito naman ngayon. Tignan nyo po mga kapatid, ha. Tignan nyo. Kasi nasubukan ko na to doon sa aking Honda Accord. Kaya ngayon itatry ko naman dito.
Yan. Okay. Lagay ulit. Yan. Isang diretso lang para hindi para pantay. Tingnan niyo po ha, malaki po ang pinagbabago. Oh, tapos dito naman ako. Talagang nawawala yung mancha. Yung mga puti-puti na yan. Nawawala siya. Tingnan niyo rito. Glenn, pakita mo rito. Oh. Kung mapapansin nyo lang, may marka pa nung foam. Nako, hulugan ng dumi. No? Kasi nga po, ibabapping naman po yan. Saka papakapaling ko pa. Mas madali na tong ibapping. Kesa naman pabugahan ko to ng isang buo. Anyway, ito nga po palang Toyota Camry na to ay kabibili ko lamang po nito. So ipapracticing ko ngayon, itetest ko dito yung nabili ko sa online. Malakas sa gasolina to, 2.4 gas po ito. Sa akin naman to, kaya okay lang. Kung sakaling magkaroon ng problema, papipinturahan ko na lang ng buo. Pero ito, sinusubukan nga natin yung mga nabibili sa online. Pero sabi ko nga sa inyo, na-try ko na to dun sa aking Honda Accord. Okay naman. Sa umpisa lang, akala mo hindi maganda yung pagkaka-apply kasi iyan naman po talaga ay ibabapping pa natin. Lilihahin pa yan pag natuyo na. Lilihahin ng 2,000. Saka natin a-applyan ng rubbing compound para mabab siya. At saka iwawax naman po after ng pagbabapping dito, pagra-rubbing. Yan wala na yung dumi Kanina napakadumi. Ito na lang. Saka kumintab po siya. Okay, dito naman tayo, Glenn. Mukhang mukhang absuelto tayo rito. Ito po ay nabibili lang sa Lazada. Sa Lazada ko to binili. Ito yung packaging niya. Fantastic. Yan XML 9H Super Crystal. Pagkatapos nito, liliyahin niya pag matigas na yan. Liliyahin ng 2,000 para pumantay, mawala yung daan ng foam. Manipis lang yung in-apply ko dito. Ngayon kailangan lihahin lang, saka natin ibabapping. Pero kung makikita nyo, nawala na talaga yung puti-puti. Yan nawala na. So ito yung lumang pintura na nadumihan. Nilagyan natin nung nabibili sa online na yon at itatry natin ngayon kapag nabapping kung papasaba dito sa ating mga kay Paul sa pintor natin. Kapag ito ay pumasa, ay malaking tulong po sa inyong lahat. Pwede natin gawin to sa inyong mga sasakyan. Okay mga kapatid, ayan po tignan nyo napakakintab na nung nilagyan natin ng chemicals po kahapon. Pero siyempre kailangan talaga ibabapping mo muna. Lilihahin muna katulad nito niliha yung ating in-apply na ceramic coating. Ibang klase yung pagka-ceramic niya yung texture ng chemical, medyo malapot siya, hindi katulad ng iba na malabnaw, sobrang labnaw, parang alcohol. Yung ceramic coating na in-apply natin dito, medyo malapot siya, kaya kapag in-apply mo, makapal. So pwede mo talagang lihahin. So yan, naliha na siya at yung portion naman na yon, ayan yung binabapping na makintab na. Kung makikita nyo yung kahapon, yung pinakita ko sa unahan ng ating video, talagang halos sirang-sira na yung pintura, namumuti na. Pero ito ngayon, yung after effect, nung naglagay na tayo nung ceramic coating na yon. Itatry natin na gumawa pa ng ilang mga ganitong trabaho para doon sa mga nangangailangan ng repair ng inyong mga pintura sa inyong mga sasakyan or kung kinakailangan, nagsiceramic coating din naman po tayo. Kontakin nyo lamang po sa opisina para po magawa po namin ang ceramic coating sa inyong mga sasakyan. Okay mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Ito po, inilabas ko na po si Honda Accord. At nagpalit din tayo ng mag, second hand lang po yan. Ipapalinis ko lang yung gulong. Salamat po ng maraming sa inyo sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sana po paki-subscribe, paki-likes at paki-pindot ang notification bell at paki-share din po ang aking mga videos. Salamat po, magandang hapon sa inyong lahat.